Magandang araw or gabi, conforme po kung saan kayo nandoon. Ang ating pong pag-usapan ay itong controversial na galaw ng mga oposisyon matapos magpetisyon before Supreme Court tungkol pa rin sa Certificate of Candidacy at humingi pa ng TRO dito ho sa President-elect Bongbong Marcos. Napakaganda pong pag-usapan ito. Hayaan ninyo at papaliwanag ko po ang lahat o maraming bagay sa abot ng aking kakayanan. Pero siyempre, bago po ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan. Kayo po ay mag-subscribe, mag-follow dito po sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Click ang notification bell, siyempre. At like and pakishare na rin po ninyo itong video ito at iba pang mga videos sa channel na ito. Okay, ito ho'y ating pag-usapan. Alam nyo itong usapin ng Certificate of Candidacy. Ito po'y ipinail na ng mga ayaw kay Marcos nung nakaraang taon pa. Malayo pa ang eleksyon. Pero dahil nga po ang COMELEC ang merong jurisdiksyon sa usaping ito, okay, tinapos ng COMELEC. Kasi kinu-question nila yung kakayanan, ibig sabihin ay qualification, at marami pang issue sa isang particular candidate sa posisyong Pangulo. Yun po yun eh. Di umano may kaso, qualification at kung ano-ano. Pero dahil nga po sa ilalim ng saligang batas, ang COMELEC ang merong jurisdiksyon sa kung sino ang sasabihin nilang qualified o disqualified or walang kakayanan na maghawak ng posisyon. Yun po yung power ng COMELEC sa ilalim ng saligang batas. In other words, matapos madinig ng COMELEC at binigyan ng pagkakataon ng mga petitioner, hindi na-justify yung kanilang sinasabing hindi qualified si Marcos o may problema si Marcos kaya hindi dapat kumandidato. Nireject na yan ng COMELEC. Noon pa. Kaya nga dinismiss yung mga petition yan. In other words, natalo ang mga petitioner before COMELEC dahil ang COMELEC ang mayroong jurisdiksyon yan sa ganitong usapin. Okay, nagkaroon tayo ng eleksyon. Nanalo si Bongbong Marcos. Landslide, 31 million vote. Halos 17 million ang lamang sa kanyang kalaban na oposisyon si Leni Robredo. Ngayon, nagpunta ng Supreme Court ang mga natalo sa COMELEC. Hindi ko sinasabing wala silang karapatan. Meron silang karapatan na sila magpunta ng Supreme Court dahil at ng usapin. Ang Supreme Court ang pinakahuling tatakbuhan kung meron kayong pagdududa sa implementation ng batas o pagpapatupad ng mga batas na nasa ilalim o ibang departamento katulad ng COMELEC. Karapatan po nila yon. Pero ang karapatan yan ng mga abogado ni Marcos, may limitasyon. Ito na po yun. Nagpunta ng Supreme Court, okay, kanilang hinihiling pa rin na hindi qualified si Marcos, kaya dapat ay hindi na-aproba ng kanyang Certificate of Candidacy na nauna nagdesisyon ang COMELEC na illegal at walang basihan. So inulit nila. Ang Supreme Court ang tinatanong. Pangalawa na kanilang hinihiling ay maglabas ng temporary restraining order. Habang dinidig ang kaso, masalimuot po yan. Kasi yung TRO na gusto nilang hilingin ay para naman ipatigil yung canvassing na gagawin ng COMELEC, ng Kongreso at Senado next week. Magre-resume ang Kongreso at Senado sa Monday after ng mahabang recess. Pag nag-resume ang Congress at Senate, mag-a-approve sila ng resolution para o ng kanilang gagawa sila ng regulasyon para sa formal counting kinabukasan, May 24. Kasi sila po ang merong obligasyon, karapatan, sa ating saligang batas na Kongreso ang magbibilang ng presidential at vice presidential. After ng kanilang counting kung sino ang nanalo, kanilang ipoproklama yan. Sila ang magpoproklama kung sino ang President-elect at Vice President-elect. Yan ang ayaw mangyari nitong mga abogado at kampo ng oposisyon na gawin ng Kongreso na hindi naman pwedeng pigilan na kahit sino. Kahit Supreme Court, hindi pwedeng pigilan ang Kongreso at Senado magbilang. Kasi nga, nasa batas yun. Saligang batas. Kongreso at Senado ang magbibilang sa Vice Presidential at Presidential at magpuproclaim. Paano mo pipigilan yun? Okay, balik tayo doon sa petisyon ng oposisyon. Dahil natalo sila sa COMELEC, kaya dinala ng Supreme Court. Karapatan nilang dalhin yun. Ang Supreme Court naman, didinggin lang yan
Magbibigay lang yan ng halimbawa, hindi ko pinangunahan, halimbawa nakita nilang umabuso sa batas ang COMELEC, doon lang sila magpapalabas ng desisyon na umabuso ang COMELEC, pero bibigyan ng COMELEC ng pagkakataon na sagutin yung maaaring komento ng Supreme Court. Ganun po ang proseso. At alam ng Korte Suprema, ng Supreme Court, na exclusive na karapatan ng COMELEC na mag-determine, alamin kung merong kakayanan, qualification at lahat-lahat ang isang kandidato na nag-file ng Certificate of Candidacy. Exclusive po sa COMELEC yun. Ang trabaho lang ng Korte Suprema, inuulit ng ko yung sinabi ko, aalamin lang kung nabigyan ng due process ang mga petitioner. Nabigyan sila ng pagkakataon, nagkaroon ng nagkaroon ng pagdinig, nagkaroon ng mga hearing, yun po ang ibig sabihin. Pag nakita ng Supreme Court na binigyan naman ng pagkakataon sa petitioner, pero natalo pa rin, mahina ang ebidensya nila, walang magagawa ang Supreme Court. Kikilalanin yung desisyon ng COMELEC. Kung nakita ng Supreme Court na hindi nagkaroon ng due process or inabuso ng COMELEC ang batas, kaya nanalo ang Marcos, yun ay tatanungin ng Korte Suprema. Kaya nga pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang COMELEC pagdating ng araw kung kinakailangan eh. So, ang trabaho ng Korte Suprema, alamin lang kung nasunod ang proseso. Yun lang po. Saka sila magpalabas ng desisyon kung ano ang kanilang desisyon. Okay, ayun ang ating aabangan. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, yung inaasahan ng mga petitioner na i-disqualified si Marcos or magpalabas ng TRO para pigilan ang counting, medyo malabo yan. Ayaw kong pangunahan ng Korte Suprema. Malabong-malabo yan. Kailangan maraming dokumentong magpapatunay o maraming pamamaraan kung paano nila kumbinsihin ang Korte Suprema dun sa kailangan ng oposisyon. Ako naniniwala ako na dumaan sa proseso sa COMELEC. Nagkaroon ng hearing bago sila nag-decide na qualified si Marcos at ibinasura na talo ang mga petitioner. Yun hong pagpunta sa Korte Suprema ng mga abogado ni Marcos, ng kalaban ni Marcos, huwag kayong mabahala. Normal na proseso yan. Kasi inuulit ko yung sinabi ko kanina, Supreme Court ho talaga ang takbuhan ng lahat ng sektor. Sa tingin nila ay sila hindi nabigyan ng pagkakataon ng ibang korte o tulad ng COMELEC at iba pang lower court. Ganun po eh. Kaya nga meron tayong arbiter eh. The higher court of the land. Parang arbiter po sa pagpapatupad ng batas ay ang Korte Suprema. So, naiintindihan po nyo ang aking pinapaliwanag. So, inuulit ko, huwag kayong magpanik, huwag kayong masyadong naniniwala sa mga interpretation ng iba na mababaliwala yung 31 million vote. Ibang issue pa yon. Naku, hindi tayo dapat umabot doon. Hindi ho pwedeng ibaliwala yung 31 million vote kasi mandate yan eh. Elected na ho si Marcos. At yung sagradong karapatan ng mga botanting ihalal, ang gusto nilang kandidato, walang pwedeng makapigil doon. Kahit Korte Suprema. Kasi yun mo kagustuhan ng taong bayan. Yung proseso lang mula doon sa COC, yun lang ang gusto at saka counting, yun lang ang kinu-question ng mga abogado ng oposisyon. Hindi nila pwedeng questionin yung karapatan ng Kongreso tulad ng sinabi ko kanina, yung pagbibilang kasi yan ay sinasabi ng batas. Okay? Kayo po ay malayang makapag-comment, react sa isong ito. Sana po naintindihan ninyo. Kung hindi nyo naintindihan sa minsan inyong ma-review itong tape na ito, itong video ito, ulit-ulitin po ninyo itong video ito para maliwanagan kayo ano ang proseso, hanggang saan ang kailang limitasyon, hanggang saan ang kapangyarihan ng COMELEC at karapatan ng Korte Suprema. Under the law lahat yan. Maraming pong salamat. Magandang hapon, magandang gabi. God bless.